Magandang hapon sa lahat, lalo na sa tagapanood ng ating video ngayon. So, natapos natin po ang ating sinding ng ating locator nung nakaraang araw. Hindi lang tayo nagawa ng video kasi ah, busy po tayo. So, wait lang muna. Busy po tayo, so hindi tayo nakagawa ng locator natin. So, hindi po tayo nakagawa ng video. So, dito tatawagin natin ang mga pangalan natin napadalhan. So, ito po ang ating napadalhan yung nakaraang araw. Sinend ko na po yung mga resibo sa LBC sa inyo. Siguro nakita nyo na. So, magandang na araw sa inyo at saka na ay nasandyan kayo sa magandang kalusugan sa ating pagdating sa ating bagong taon. So sana po ay makahits kayo. Pag-aralan nyo lang talaga muna at dapat talaga, ito lang talaga lagi ko masasabi sa ating mga treasure hunter dyan, ay sana hanapin nyo talaga yung legit na manasign. Kasi ang naging problema, nakita ko talaga sa mga vlog talaga at yung mga video, yung mga post talaga nila is hindi talaga totally legit sign po ang pinakita nila. So talagang mahirapan talaga kayo. Hindi naman talaga namin problema yan. Naging problema yun talaga kasi hindi nyo talaga hinahanap yung legit talaga na sign. So tatawagin na po natin ang ating napadalhan na po ng locator. So una po ay si Sigfredo Bahura po, taga Antipolo Rizal. Shout out po sa lahat ng taga Antipolo Rizal dyan. Alam po talaga na may maraming treasure hunter dyan at marami ding treasure. So paunahan lang po kayo. So mga taga Antipolo dyan is malalim po ang treasure hunter dyan kasi mayroon akong kakilala dyan na malalim na karamihan sa mga treasure hunter. So next natin tatawagan is si Rodel Costales, San Fernando, La Union. Shout out po sa lahat ng taga La Union, lalo na sa nanood ating video ngayon. So pagkatapos ng ating video is mayroon akong di-discuss inyo about sa ating naging area nyo para madali lang tukuyin yung mga sign talaga na legit. So paano talaga maka-hits agad. So mamaya. So next natin tatawagin is Juan Dincio Clado, Liliw, Laguna. Shout out po sa lahat ng taga Laguna dyan, lalo na sa mga bagong subscribers dyan. Huwag nyo kalimutan talaga mag-subscribe kayo sa kababa at i-turn yung notification bell para lagi kayong updated sa ating video. So ito po ang karamihan na nagpagawa sa akin. So next is Danila Dincio. Danila ba to o Danilo? Danila Dincio, Labak Sultan Kudarat. Ito napadala na to. So antayin nyo lang mga 7 days to 6 to 7 days. Mag-inquire ka po kayo sa LBC para po hindi kayo matulad sa akin na yung isang locator ko is parang balikbayan ata yung locator ko. Papunta doon, pabalik na naman. Ito, pabalik na naman yung locator ko kasi bumalik sa may-ari. Kasi yung locator niya is talagang gusto niya magkipagpalitan. So next tatawagin natin is Billy Quinchigna. Ito talaga, ano ba to? Hapon ba to? Inche? Iba talaga ang apelyido na Quinchigna. Iba talaga, parang hapon to. Baka may lahing hapon to. Madaling rato makahits. Defon Quirino. Shout out po sa taga Quirino. Ito bagong customer natin na taga Quirino. So shout out po sa lahat ng taga Quirino dyan. Next is George Barliso, General Santos. Marami tayong customer dyan, taga General Santos. Karamihan sa General Santos kinukuha nila yung mga special locator. Alam nyo kasi, ang ating special locator, yan po ang nakakuha sa ating tatlong customer po. Yung tatlong customer natin ay kinuha nila yung special locator, yung pulo din natin kasi sensitive detection po yan. Yung isa, yung hindi nagbigay. Yung hindi nagbigay. Hindi po, hindi. Alam mo, sinabi ko lang, yung talagang nakakuha, yung isa, taga Samal Davao po siya. Alam po sa Samal Davao is, dyan po ang nilibing ng malaking treasure talaga. Alam nyo na yan, makita nyo sa Discovery sa YouTube channel na yung mga Amerikano, na dyan talaga sila tumitira kasi mayroong talagang daming deposito dyan sa Samal Island. So shout out po sa lahat ng taga Samal Island dyan nanonood ng aking video.
mayroon talagang dami dyan na treasure po. Kasi mayroon ko kilala matanda dito. Sabi niya, dati yung area niya ay napasan-pasan daw nila yung mga box dyan sa Davao papunta sa Samal. So alam niya kung saan yung nakalibing, pero hindi niya na alam ngayon kasi nag-expand na po ang ating mga building, yung mga kabahayan, kaya nalilito na siya kung saan banda nalibing yung mga treasure. So sabi niya, sa Samal talaga is maraming treasure na nakalibing dyan. Karamihan dyan sa mga falls, makinig kayo. Sa falls po, karamihan daw sa mga river, marami talaga daw dyan. Sa mayroong bundok daw dyan na di kaano kalaki, dyan sa tuktok talaga ni Libing. So malalim daw. So yan lang po ang aking nalaman sa sabi ng matanda. So next natin tatawagan is si Sir Lester Linggoy na ito po yung nag-order ng ating aura meter. So na-deliver na po yung aura meter natin ni Sir Lester. So sa wakas po ay mayroon na po tayong dalawang aura meter din gagawin. So sobrang hirap kasi yung aura meter gagawin eh. Mayroon na pong napagawa ng aura meter at 3 special locator at may 5 normal locator. So wala talagang kaubos-ubos talaga ang ating paggawa kasi wala po bayad ang libor. Wala kasing bayad yung libor. So kung pagbabayarin natin ng libor is yung iba is kawawa naman. Mayroon nga na naghingi ng discount kahit mahirap na talagang gawin kasi ang pira nyo kasi yun kasi ang fix ng materials na binibili natin. So wala tayo akong magawa. So mayroon namang tira-tira dyan sa iba. So binigay ko na lang sa kanya, hindi ko na lang sabihin yung pangalan. So binigay ko na lang sa kanya para naman maging masaya siya, di ba? So ganun lang. So simple lang po, tulong-tulungan lang po tayo doon. Hindi naman tayo madamot. Hindi naman ako hindi naman ibig sabihin na may prone na akong pinaparinig diyan na iba na madamot. Pero sabihin ko sa inyo, gusto rin din po ako na makatulong sa inyo dahil alam ko po ang sobrang kahirapan ng buhay. Sobrang hirap ng buhay talaga lalo na ngayong pandemic. Alam niyo 'yan, di ba? Alam niyo talaga 'yan. So kung gusto kang magbago ang buhay mo, gawin mong strike sideline na po yung pagtitreasure. Yung pagtitreasure talaga po ay hindi po talaga ibig sabihin na kuha agad. So kailangan mo pang ilang mga buwan, ilang taon, or ilang weeks, or ilang days. Mayroon nga iba dyan, ilang buwan lang nakakuha agad eh. Kasi hinahanap nila yung legit sign. Dapat si pagtitreasure din is kailangan mayroon din na saktong pag-isip din na kung gusto ako makakuha ganito, titira ako ng magandang sign. Yung sign talaga na pang giveaways lang. Tapos yung legit talaga na sign. Kasi pag legit na sign, hindi na ako maghanap ng iba, di ba? Pag legit sign yan, bakit pa ako maghanap? Diyan nasa harap yung legit na sign na yan. Bakit ako maghanap? Yan lang talaga, pukusan ko yan, di ba? Ipupokus ko na lang yan kasi maghanap ako marami-dami. Para kang naaabuso na sa sobrang dami, kahit sa sobrang daming sign mo, kahit isa walang nakuha, di ba? So ganoon rin yan. So kung makahanap ka ng magandang sign, hanapin mo yung magandang sign para isang trabaho lang. Ganoon ang sikreto po. Hindi po yung paramihan ng sign tapos sa sobrang dami kahit isa wala, di ba? So ito po ang naging technique sa pagtitreasure. Hanapin mo ang pinaka-legit na sign. Isa lang. Pag nahanap mo yung isang sign na sobrang legit po, yan lang, huwag mo nang iwanan yan. Legit na yan eh. Yan po ang legit na sign. Bakit mo pa maghanap ng iba? Diba? Ba't ka pa maghanap ng iba? Nasa harap mo na. Ang kailangan mo na lang dyan is hukayin mo na lang. So yung iba dyan na kahit hindi sign, ginagawang sign, sobrang hirap yan. Kasi bawas-bawasan natin yung sobrang excited po sa ating pag-treasure hunter. Diba? So bawas-bawasan po natin yan kasi magkasisira ng utak yan. Masisiraan po kayo ng bait niyan. Baka naman doon na kayo magtulog sa hukay. So sobrang hirap. Ito po ang naging advice ko talaga sa inyo sa lahat ng treasure hunter na gusto mag-treasure, lalo sa mga baguhan dyan na gustong magka-hits. Wala pong binabase tayo ng hindi po ako nagbabase ng ilang taon ka sa treasure, veteran ka na sa treasure. Walang veteran po, walang bago sa treasure. Walang veterans, walang bago sa treasure, kundi pautakan lang sa treasure. Pautakan lang kasi sa treasure. Ang treasure po ay kailangan mo talaga, mahanap mo talaga yung exact dig spot. Paano mo nahanap? Wala kang bala. Di ba? Pagdating ng gira, paano titirahan mo yung kalaban?
itak lang sa'yo, tapos yung kalaban is baril. So, sobrang hirap. So, kailangan mo talaga ng baril, kailangan mo ng gadget para matukoy mo yung isang linya. Hindi lang gadget ang kailangan mo din ng kumpas. Kailangan mo din ng kumpas. Kailangan magkatugma yan lahat. Mayroon kang kumpas, mayroon kang gadget at saka tisdig. Yung tisdig po ay yan na po ng pinaka-final na maging desisyon mo na para ituloy mo yung butas mo. Pag tumama yan sa yung detect mo is dyan nag-detect, tumama sa kumpas, at pag tisdig mo ay may HTM dyan sa 2 meters. Ba't ka pa maghanap ng iba? Di ba? Bakit ka pa maghanap? Di ba? Dyan na nga. Dyan na nga hinahanap mo. Ang kulang na lang ang pagtiyaga mo. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, lagi kong binabanggit, lagi kong inuulit sa inyo na may isang treasure hunter na sobrang excited talaga. Hindi naman siya katamaran. Sobrang lang excited talaga na gusto makakuha. Isang dangkal na lang sana, huminto siya kasi wala daw. Sobrang pinagsisihan kasi isang dangkal na lang sana makukuha na niya at mababago yung buhay niya, pati yung pamilya na ay kaya niyang ibili lahat ng gusto niya. Sobra kasing excited sa sarili, iniwanan yung butas niya kasi wala kasing laman. Hindi niya talaga na inisip na isang dangkal na lang sana kung legit sign yan, huwag mo nang iwanan. Napakasayang po yung legit sign. Siguro kung ganito, mayroon naman problema sa isang site. Ito ang pinaka-problema sa site natin. Kasi pag legit sign yan, ang isang pinaka-problema natin yan is yung tubig. Kasi yung tubig is kailangan talaga natin ng submer, di ba? So, kailangan tayo ng genset, yung generator. So, kung wala ka nyan, is, yun ang paraan mo, is wala ka na magawa, ihanap ka ng iba. Pero kung yung lead sign mo is walang tubig, huwag mo nang iwanan yan. Napakagandang sign tapos iwanan mo. Siguro kung matubig yan, is wala ka talagang magawa. Hanap ka talaga ng iba para antayin mo na mawala yung tubig at saka mo babalikan, di ba? So, ganun lang. Kahit nga ako, pag maghahanap ako ng mga giveaway sign, dapat alam mo din ang giveaway sign. Pag giveaway sign, huwag mo nang iwan yan. Alam mo ang giveaway sign, pinakalalim yan 7 meters. Pero yung 7 meters, pinaka-fix na yan talaga. Pero hindi yan mas talaga karamihan 7 meters. Andyan lang sa 4 meters, 3 meters. Karamihan talaga sa mga giveaways, lalo na pag araw sign, yung sun sign, yung araw tinatawag nila 9 spoke. Yung 9 spoke is nandyan lang yan sa mga 4 meters, 5 meters. Minsan 5 meters lang talaga o 4 meters ang kalalim yan. So wala na, may bihira lang yung mga lumabot ng mga 7 meters. Kasi pag 7 meters ang giveaways, ay mga naglibing yan is mga engineer ng Hapon po, mga civil engineer na po nakalibing yan. So pinag-aralan na niya, siguro mga umabot na yan, mga 6 barita, 4 na barita. So karamihan dyan sa mga on the spot din, yung mga mababaw lang, mga 1 meter to 2 meters is mga ano yan. Halimbawa mga gold spoon, di ba? Yung mga kutsara na gold, mga tinido na gold. Tapos yung mga parang maliit na can na gold, so mga kahit di ba? So yan karamihan sa mga 2 meters. So karamihan mo yung makukuha sa mga baliti, sa mga ilalim ng baliti na iniipit lang sa ilang mga baliti, di ba? So yan ang karamihan makukuha mo. So kung maghanap ka ng treasure, hanapin mo talaga yung legit talaga. So paano mo malaman kung mayroong treasure? So di ba, mayroon kang gadget. So kung mayroon kang gadget, huwag kang basta-basta titira. Sasayang ang araw mo dyan. Lagi kang nagtitira, tira dyan. Paano yan yung natira mo lang malalim? Wala nang sign. Wala na yung kahoy. Wala na yung bato. Nagditik dyan sa ilalim. Tapos yung naditik niya is sobrang laking load. Hindi niya alam na sobrang lalim pala. Diba? Sobrang lalim pala yung naditik mo. So mahirapan ka. Paghanap ka ng magandang sign para makikita mo na gano'ng kalalim. Kasi karamihan sa mga sign, malalaman mo talaga kung anong lalim. Kahit ako, mayroon akong nalalaman din kung gaano kalaman ng treasure. Ito sasabihin, heart sign. Ito mga heart sign, di ba? Alam mo yun na ang ibig sabihin ng heart sign. Pag heart sign kasi, kahit si Surigao-san alam niya yan. So, kailangan talaga sa heart sign is, kailangan talaga sa mga heart sign is, mahabang pasensya. Yan po ang ibig sabihin ng heart sign. Mahabang pasensya. Mahabang pasensya talaga ang ibig sabihin niyan. So, pag heart sign ang nahanap mo,
yung mga treasure sign is kailangan mo talaga pasensya. Pasensya talaga. Kasi malalim yan. Lalo na pag siguro kung ang heart sign mo nakikita mo is nakaguhit lang. Halimbawa. Ganito lang yung heart mo, hindi masyado makla. Yung heart mo is nakaukit lang talaga. Inukit lang talaga siya. Hindi yung bato talaga, heart, di ba? So, nakaukit lang talaga siya. So, kung nakaukit lang, parang dangka lang ang laki, siguro mababaw lang. Mababaw lang yan kasi dangka lang eh. Mababaw lang yung mga ganyang mga deposito kasi inukit yan. So, ibig sabihin is mga giveaways lang nang yan. Pero pag bato na yung inukit nila, yung buong bato talaga pinoporma ng sign, malalim talaga yan. Wala pong mga ganyan na sign na bato at hinugis na heart na is mababaw lang. So karamihan kung dyan sa mga sapa, di ba? Sa mga karamihan sa mga sapa, is mababaw lang yan, mga 3 meters, 4 meters. Pero kung dyan sa bundok, yung mga kapatagan, yung mga datag, malalim yan. Malalim talaga yung heart kaya sinasabi nila na ano yan eh. Kailangan mahabang pasensya. Kaya sinasabi yung heart na yan is mahabang pasensya. Kailangan talaga mahabang pasensya. Merong iba dyan na sumusuko talaga sa mga heart kasi malalim talaga yung mga heart na yan. Lalo na yung mga heart na bato. Heart talaga yung hindi yung ukit Kasi yung ukit, iba rin yun. Yung mga inukit lang talaga na parang ginuhit lang, yan, mababaw yan kung makahanap ka. Pero yung talagang bato talaga ginawa talagang heart is malalim talaga yan. Kaya nga kahit manood kayo ng Kang Surigao-san, yung video niya is ang ibig sabihin niyan is mahabang pasensya. Kailangan mo talaga diyan is mahabang pasensya. Kasi malalim talaga yan. So kung nanood ka ng video ko, mayroon akong sinabi sa iyo, pag heart sign, magkakaiba talaga yung guhit at yung form ng bato na heart. So magkakaiba rin yung heart din na broken, yung broke na heart na putol ay mayroong sign niya na mga trap at mga bomb. So ganyan po ang sign ng heart, di ba? So hindi po ibig sabihin na lahat ng heart is magkapareha is mababaw. Hindi po lahat. Yung inukit is mababaw, pero yung buo talaga, yung bato talaga parang pinormang heart, lalo na kung on the spot is malalim talaga yan. Wala pong mababaw. Hindi po ganun kababaw. So, umanap ka lang ng mga letter B, mga letter X, yan, mga babaw lang yan. Gusto mo yan. Kung yung mga kanji sign na parang ganun, ayan, mga giveaway sign. Alam niyo naman siguro yung mga giveaway sign, di ba? So, hanapin niyo lang mga giveaway sign. So, ganito rin. Mayroon din na isang clue ko sa inyo. Kung gusto niyo mag-treasure, lalo sa mga baguhan, hanapin niyo lang mga giveaway sign para hindi kayo mahirapan. Tapos yung mga legit sign na mga malalim, balikan mo na yun pag nakakuha ka na. So, ang karamihan kasi sa iba, gusto kasi malaki agad. Kaya nahihirapan eh. Huwag kayong mag-ambisyon muna sa mga malaki. Huwag kayong mahirap talaga. So, bihira lang yung mga mababaw ng kuha nyo. Mabihira natin mga 20 feet, mabihira lang yan. Mga 30 feet, bihira lang mga ganyan. So, mga malaking treasure is malalim talaga yan. Yung talagang pinag-aralan talaga ng mga engineer, di ba? Naka-engineer talaga yan. So, yan po ang aking advice po sa inyo na sana po ay matutunan nyo na ang kailangan talaga is legit sign talaga para hindi ka na maghanap ng iba. Pagkanapan mo naman yung legit sign din na yung mababaw lang. Yung mga mayroon naman tayong group dyan. Huwag lang kayo magpadikot sa grupo natin kasi karamihan dyan na sinisiraan lang kayo. Binibiro kayo, nililito lang kayo, kaya i-discourage lang kayo dyan. So, mayroon na kayo kilala, ako, available naman ako. Pwede naman kayo mag-message sa akin sa aking Facebook page, go forward lang. So, pwede kayong magpadikod sa akin. Pag may time, ay dikod ko naman kayo. Marami naman papadikod talaga sa akin, sa totoo lang. Nilagyan ko lang ng araw kung saan kayo maghukay, di ba? So, ganun lang. So, magtulungan lang tayo. Ayaw ko din na magsisira ng ibang tao. So, ang iba niyan nagsisira, hayaan mo lang yung mga buzzer dyan, normal lang yan. Hangayaan mo lang yan. Baka balang araw, makikita kayo at naka-hits ka na. Tutulungan mo rin yan. Huwag mong bigyan ng samang loob. Tao lang rin yan. Pero yan lang talaga ang ugali nila na maninira ng tao. So, hayaan mo lang sila, di ba? So, ganun lang. So, available po tayo ngayon sa ating locator. Shout out po sa ating naka-hits na sana po sir ay nakatulong din kayo sa iba. Ito lang po masasabi ko sa inyo, magtulungan tayo na makatulong sa iba.
Hindi po madadala natin lahat ng pera sa kung matatanda na tayo. Kung wala na tayo sa mundo is hindi po natin madadala yan. So, kailangan tayo natin i-share lang, share. Pero hindi na maibig sabihin na kami lahat gagastos para sa inyo. So, kung talagang desidido ka talaga sa buhay mo, kung may gusto ka talaga kung magbago ang buhay mo, is magsikap ka din. Magsikap ka rin na mabago ang buhay mo. So, ganito lang, magtulungan lang tayo. So, mag-message lang kayo sa Go Forward ko kung gusto nyo magkaroon ng gadget. Hindi naman problema po kung ayaw nyo magpagawa. Sa nagdududa dyan, is bili mo na kayo sa iba. Wala po tayong COD. Kasi ayaw ko ng ganyan kasi dati bumabalik yung locator ko. So, try nyo muna sa iba. Hindi naman ako pilit sa inyo. Huwag nyo lang akong sisihin kung ano mangyari, di ba? So, ganun lang. So, God bless po sa lahat na nanonood ating video at Happy New Year po sa lahat. At sana po ay magtulungan balang araw is magkait na po kayo. Yan na po at God bless sa lahat.